Naku mga ka-good news, nakakagulat ang balitang ito. Kasi hindi lang si Tatay Digong ang huhulihin ngayon ng ICC, International Criminal Court. Hindi rin si Inday Sara, kundi mayroong pangatlong persona na aarestuhin daw. Ito ang PNP chief noon sa kapanahonan ni Digong. Ito si Bato de la Rosa. Kaya nagimbal dito si Bato de la Rosa nang malaman niya ang balitang ito na siya daw ay pwedeng hulihin daw ng ICC, ipaaresto kasama nila Duterte at ni Inday Sara. Kaya panoorin at pakinggan natin ang balitang ito from UNTV. Within the realm of possibilities that warrants of arrest could be issued against other persons aside from President Duterte. Posibleng hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maaring maisyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conti, ICC Assisting to Counsel at abogado ng umano'y biktima ng war on drugs ng Duterte administration, maaring pati si dating Philippine National Police o PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ay pag-uutos rin ng korte na arestuhin. Kabilang umano ang senador sa binanggit sa impormasyon o reklamo na nakahain ngayon sa ICC. Nako, patay na si Bato dito. Napanood ko nga sa isang video, latest video ni Bato de la Rosa nang siya interviewin ay parang payag na rin siya na siya ay arestuhin, makulong, pero dapat daw hindi siya malayo sa kanyang mga apo. Yun ang sabi niya. Kaya ito'y submission na talagang makulong sila. Kasi nga ang dami-daming namatay noon, kahit mga drug addict yan, ay meron kasing justice system. Pero kung ako naman dyan, kapag proven talaga ng mga kriminal yung mga tao, pwedeng summary execution na. Pero kasi may nadadamay dyan na yung napagkamalan lang. Yan ang problema nga. Kasi minsan mayroong mga napagkamalan na natutukang na hindi kasama. Kaya atin balikan, Dante Amento, pasok. Hinggil sa krimen laban sa sangkatauhan na nag-ugat sa gyera kontra droga. Partikular na rito ang operasyon ng Oplan Tukhang kung saan marami rin ang napatay dahil ang iba umano ay nanlaban. In the case of the Philippines, there could be two or more. If you ask me, most likely, Senator Bato will be among those who will be considered most responsible. It is because he has been mentioned in several documents issued by the Office of the Prosecutor. Hinihalimbawa pa nito si Russian President Vladimir Putin nang isyuhan ng arrest warrant ng ICC kaugnay ng gyera kontra Ukraine. May kasama pa itong ipinaaresto rin. Paliwanag pa ni Conte, hindi lang naman ang dating Pangulong Duterte ang posibleng nasa likod ng umano'y patayan sa panahon ng kanyang administrasyon. And when they found that there was reasonable basis to believe that there are crimes against humanity committed in the Philippines, President Duterte, as then Chief PNP Chief Bato de la Rosa were among those named as probably responsible. Samantala sa nakaraang panayam kay Senador Bato, inamin itong natatakot siya na mapalayo sa kanyang pamilya kung sakaling ipakukulong ng ICC. Ngunit tiwala ito na hindi magkakaroon ng ebidensya laban sa kanya. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun ang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaking sila na wala silang lolo. Ano ko dadalhin sa dahig yun just in case makulong ako. Una nang umugong ang balita na anumang oras ay maaring ipapaaresto ng ICC si dating Pangulong Duterte. Mismong ang kanyang abogado at si dating presidential spokesman Harry Roque ang naghayag nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Itong chismis na ito na ipaaresto, ang mga nagreklamo kasi niyan ay hindi naman si PBBM, hindi naman si Bongbong Marcos. Ang nagreklamo niyan para makulong si Duterte ay yung mga kalaban niya noon sa politika. Yun yung klaro. At lalo na yung isang senador na Trillanes.
Yun ang kanyang mortal na kaaway at yun ang nagsumbong sa ICC. Kaya ganyan ang nangyari ngayon. Ngayon ay ginugulo lang tayo. Umpugan ng ulo na yang si Marcos at Duterte, ngunit hindi talaga sila ang tunay na magkalaban. Kasi nga sila yung tunay na magkasangga sa politika. Kaya dapat yung harapin ay yung tunay na kalaban diyan. Okay, so ayon naman kay Bongbong Marcos ay hindi naman siya papayag na papasok dito ang ICC. Yun ang bagong pahayag niya ngayon. At medyo nagprotekta din siya kay Duterte. At si Duterte naman ay kumambyo. Medyo malambot na ngayon ang mga salita ni Duterte against Bongbong Marcos. Kasi alam na nila kung sino talaga ang kalaban nila. Okay, so yan lang ang ating nag-iinit na balita sa ngayon. Mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Magandang gabi, bansang Pilipinas. Paalam.